Doon sa asawa ko, kay Mayo, naaawa ako, hindi para sa kanya. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa kanya. Why? I lost someone who does not really love me. But she lost someone who really love her. Ayan. So, naawa ako sa kanya. Ngayon, bumalik man siya sa akin, hindi ko na siya tatanggapin. Oo. Amen. Hindi ko na tatanggapin yun. Lalo yung nanay ni Mayo. Nakaw! Anak ka ng tinapay. Mukhang salapi yun. Ay, hindi ako matatakot magsalita. Totoo ang aking sinasabi. Wala naman nung epekto ito sa akin pagkataong magsabi ng totoo. Ganito na ho talaga ako eh. Pero, hindi ko po kayo bibigoyin. Sapagkat lalong mas magiging mabuting tao pa ho ako. Hindi lamang sa mata ninyo, kundi pati sa mata ninyo. Yung akin hong saloobin ay nailabas ko lang. Saan naman kayo nakakita na yung babaeng pinakasalan ko ni Ho ay hindi ho ako hindi ko man lang naramdaman na may asawa akong nakakulong. Asan ho siya nung panahong kailangan ko siya? Ay wala! Ay pumunta ho sa akin yung kanyang mga pipinsanin at sinabing gusto raw ho sanang bumalik ni Mayo, ay kaso yung kanyang nanay ang pigil dito, pigil doon. Aba, ay wala akong problema diyan ngayon. Ay napakarami hong magagandang babae binigay ang Diyos sa akin eh. Katulad niya, nandiyan si Grace Ocasio. Oh. Andiyan si Bandaragat, i-hide nyo muna ng 35 minutes siya. 35 million years yan. Bandaragat, ay inggit ka na naman. Naku po, Diyos ko. Parang tinutuso ka ngayong mata. I-hide nyo nga yan ng, para hindi makapag-comment. Yan, i-hide nyo. I-hide nyo. Hide nyo ng mga, para yung makapakinig. Kasi pag dinilit nyo, pag binlock nyo, hindi na makakapag-comment yan eh. So, i-hide nyo lang ng mga 1,000 seconds para bukas na uli sila bumalik. Para makikinig lang sila. Yan. Yun ang totoo no. Hindi ho masamang kailanman hindi kasamaan na magsalita ng totoo. Pero ito, pag nagkanulo ka ng iyong kapwa, yun ang nilalaman ng puso mo, impyerno ang punta mo. Walang second chance siya. So, kapag ka nag-isip ka ng masama sa iyong kapwa, nako, yun din ang nilalaman ng puso mo. Impyerno rin ang punta mo. Oh. Tandaan mo, biblical to, kung ano ang sinasabi ng iyong bibig, siyang nilalaman ng puso. Yung birang ko daw mukhang salapi. Abay, oo naman. Hindi ko ididinaya kahit magharap kaming dalawa. Isama na niya yung batalyon ng mga abogado niya. Sasabihin ko sa kanya na mukhang salapi ka. Totoo yun. Alam nyo, ayoko lang magsalita. Pero yung sakit na naramdaman ko sa puso ko, tinatawad ko na sila. Grabe po, so, pinagdaanan mo. Nung kinasal po ako, pinakasalan ko yung anak niya, yung asawa ko. Hindi po basta milyones ang ginastos ko, milyon-milyong dolyar ang ginastos ko para sa kasal namin. Hundreds of millions. Sobra to, sobra to. Dong, sobra. Yung sing-sing niya, dong, 15 million na yun eh. 5 carats na diamond yun, dong. Yung wedding gown niya, Francis Liberan. Ay, tanong mo kay Francis Liberan kung magkano. Yung 250 na bisita niya na hapon, naka-in-house yun sa Manila Pen at saka dito sa Heritage for 4 days. Halos ipinasarado ko ang 2 malalaking hotel nun sa 3 araw na kasal namin. Nung nakulong ako ni Haniho, wala. Hindi siya para sa akin. Na-visualize ko rin. Pinakita na nandiyan sa panaginip yan. Anak, kapag ginawa mo yan, mawawala sa iyo to. Mawawala sa iyo to. Alam mo, sabi ko, so be it. Naglalalaglag, nagyangangaw pa lang ako dito sa EDSA noon eh. Tinawagan ako ni Mayo, pag di mo tinigil yan, I need divorce. Sabi ko, so be it. Send me the papers, I'll sign it. But I will not stop what I'm doing. Ayan, joke. Nung pinamimigay ko yung pera ko, binibili kong bigas, kalabasa, manok, diaper, lahat. Tinawagan ako ni Mayo noon, I need a divorce. Sabi ko, send me the paper. So be it. So be it. So be it. Nangyari na. Ito pa.
Pinatawad uli ako. Siguro sabi sa isip-isip yan, hindi mo upos yung pera ko, which is totoo naman. Totoo naman. Eh, ang pagkakamali nila, hindi nila alam, may naiwang kayamanan ng ama ko sa Visayas. Ayun. Na hindi nila alam. Hindi nila alam. Yun ang hindi nila. Yun ang naiwan sa Visayas ng aking. Oo. Nung nakakulong na ako, nawala lahat ng mga negosyo ko din sa Maynila, nawala yung mga partner ko, nawala lahat, tinakbuhan ako. Yung negosyo ko sa Bisaya, lumuwas ng Maynila yun. Sa Central Visayas. Sabi niya, ito yung naiwang investment ng nakapangalan sa'yo. Yun yung ipinambayad ko sa mga abogado. I have the best lawyer. Yes. I really do have the best lawyer. Clarita Di Mayoga, pali-pali mo. So, dun. Eh, ngayon, kung malalaman ngayon nung nanay nung Mayo, baka bumalik. Eh, hindi ko na ho kayo tatanggapin. Bakit ho? Ay, pinakita nyo na ho sa akin na mukhang salapi kayo eh. Hindi ko na ho ikukwento lahat ng ating nakaraan. Kayo ho inapatawad ko na. Hindi na kayo makakabalik sa akin. Why? Those people who hurts me, I forgive them. Those people who loves me, I love them back. But those people who stay with me at the lowest part of my life, again, are the only people who can share my plate at the same table. At ito yung mga tao na to. At mas magiging mabuting tao pa po ako para sa inyo. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos. Tinupad niya lahat ng pinangako niya sa kabila ng kulungan. Pero Lemor, may